Sa nakaraang episode, ang bida nating si Lau ay pinatalsik sa isang squad dahil dala na rin sa iniisip nila na ito ang rason kung bakit mahina ang kanilang grupo. Si Lau ay isang overpowered na low-key person na naghahanap ng bagong squad at sa katunayan ay in-invite siya ng babae na may pangalang Laro, para mag-team up sila sa paghalughog sa mga dungeon. Nagpapasalamat si Lau dahil sa kabila ng pangmamaliit sa kanya ay mayroon pa ring tao na interesado na makipag-team up sa kanya, pero ang di alam ni Lau na ang babaeng ka-team up niya ay ang mismong babae na niligtas niya mula sa grupo ng mga goblin. At sa pagpapatuloy, habang muling nagmarcha ang grupo patungo sa teritoryo ng Hydra, ang dating miyembro ng grupo ay nagpapatuloy kasama ang kanyang bagong kasosyo at sumusuong sa pinakamalalim na mga dungeon, laging naghahanap ng mas matinding hamon para sa kanilang kapakanan na mag-level up. Samantala si Leroux sa kanyang pag-iisa, ay nakaharap ang mga burly orcs na armado ng mabibigat na pamalo at gamit ang kanyang mga kasanayang pang martial art, sapat na ang lakas ng kanyang katawan para talunin ang mga kalaban na higit pa sa 3 beses ang laki nito sa kanya. Matapos talunin ang mga orc ay tinanong siya ni Lau kung gusto niyang magpahinga kaso tila handa pa siyang magpatuloy. Ang problema ay narinig na lamang nilang umiingay ang kanyang tiyan pagkatapos ng tanong na iyon. Tumawa ang manggagamot at sinabing kahit si Leroux na tila walang pagkapagod ay nagugutom rin paminsan-minsan. Sa kaisipang iyon ay inimbitahan niya ang kanyang kasama na kumain na, nang handa na ang lahat para kumain ay nagulat si Lau sa dami ng pagkaing inihain sa kanila at ipinaliwanag niya na nang umalis sila sa inn, sinabi ni Mary na hindi pa kumakain ang dalaga kaya binigyan siya nito ng maraming pagkain. Habang kumakain, ipinaliwanag ng manggagamot na ang Hydra ay isang lubhang makamandag na halimaw na may napakalakas na katawan at napakatibay na mga kaliskis na kayang pigilan ang pisikal at mahiwagang mga atake at sa impormasyong ito, hindi maitago ni Leroux ang kanyang takot kaya't tinanong niya kung magiging maayos ba si Armia tungkol doon. Sinabi ni Lau na ang mga Hydra ay hindi basta-basta makikita kahit saan, ngunit kumpara sa mas malalakas na halimaw ay medyo karaniwan sila at dahil dito, ang mga pananaliksik at estratehiya laban dito ay mahusay na na-develop. Halimbawa ang kamandag nito na kung mapabayaan ay maaaring magdulot ng kamatayan, naimbento na ang antidote para dito at hindi naman ganoon kahirap hanapin ang sangkap na ito sa Marnat, pero hindi rin ito mura kaya't ang ibang grupo ay umaasa ng husto sa support healer. Sa kaso ng Blade of Lightning ay kailangang bantayan niya ng mabuti ang grupo. Gayunpaman bagaman tila mayabang si Margales ay tiniyak ni Lau na isa siyang bihasang manlalaban basta't nasa maayos siyang kalagayan, hindi minamaliit ang kalaban at isa siyang kahanga-hangang mandirigma. Bukod pa rito ay mahusay si Siberia pagdating sa bilis at liksi, dapat ding isaalang-alang na ang Hydra ay may maraming ulo na nagbibigay ng malawak na pananaw sa halimaw, pero maaaring magawa pa rin ni Siberia na lapitan ito mula sa likod. Matapos marinig ang lahat ng paliwanag na ito ay pabirong sinabi ni Leroux na tila maraming papuri ang manggagamot para sa Blade of Lightning, medyo naguluhan si Lau at sinabing nagsasabi lang siya ng katotohanan at dahil dito, hindi na pinag-usapan pa ni Leroux at iniwan ang paksa. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay ay tinawag niya ang pansin ng kanyang kasama upang sabihin na araw-araw na lang silang pumupunta sa parehong labyrinth at nagsisimula na siyang mapagod. Dahil dito ay tinanong siya ni Lau kung gusto niyang subukan ang ibang lugar. Dito ay inamin ni Leroux na maganda rin sana na dumaan sa kalapit na mga latian, samantala kumikilos na ang Blade of Lightning laban sa kinatatakutang Hydra at sa simula pa lang, tumama si Margales ng isang suntok na malakas para masaktan ang isa sa mga leeg ng halimaw. Muling inulit niya ang aksyon at pinutol ang isa pang ulo subalit nang papatayin na niya ang pangalawa, tila nagdalawang isip siya at tinanong ni Margales kung bakit siya huminto at sumagot ang mandirigman na baka gusto ng leader na mapanatili ang credit para sa pagiging isang Hydra Slayer. Tumawa ang leader ng mayabang at sinabing alam ng tao ang ginagawa niya at sa mga sumunod, sumugod siya sa Hydra pero halos tamaan siya nito at habang nagpapagaling kay Siberia, tinanong ni Lyre kung bakit dumidiretso ang lalaki sa pakikipaglaban. Sumagot ang rogue na iyon ang kagandahan ng gabi at hindi maintindihan ng manggagamot kung anong kagandahan iyon, pero pagkatapos niyang pagalingin ang kasama ay handa nang lumaban muli si Siberia at binaliwala na ang paksa. Sa puntong ito ay tumingin-tingin ang manggagamot at nagtanong kung ano ang plano ni Sid dahil nakatayo lang siya at hindi direktang nakialam sa laban, sa kabila nito ay napansin niyang nakaapekto ang mga atake niya sa kalusugan ng Hydra na gumagalaw na ng mas mabagal.
Sa pagkakataong ito ay naagaw ni Siberia ang atensyon ng halimaw at magpapatuloy si Margales sa pag-atake. Sa huli ay nakikipagtulungan si Armia gamit ang kanyang mga mahika at bumubuo ng matibay na unit ng suporta. Kung magpapatuloy ang lahat sa ganitong bilis ay tiyak na matatalo ang Hydra. Ngunit bigla itong naghagis ng bato kay Armia at natamaan ang mangkukulam na dahilan para maging madaling target siya ng halimaw. Habang lumalapit ang isa sa mga ulo ng Hydra ay nagdulot ito ng matinding takot kay Leroux. Ang takot na ito ay naglabas ng kakaibang sangkap na hindi alam ni Siberia kung ano iyon. Ipinaliwanag niya na kayang kainin ng mga halimaw ang takot ng isang tao at gawing enerhiya. Ang nakapagtataka para sa kanya ay ang takot na ito ay karaniwang hindi nakikita at hinawakan ni Lyra ang enerhiya sa hangin at napansin niyang ito ay mana, na hindi dapat naroon dahil karaniwang makikita lang ito sa kalaliman ng mga labyrinth. Sa pag-absorb ng Hydra sa mana na ito ay nagsimula itong mag-mutate. Ayon sa manggagamot ng Blade of Lightning na ang mga halimaw ay may kakayahang humigop ng malaking dami ng mana at baguhin ang kanilang mga katawan para palakasin ang kanilang abilidad. Dahil sa kritikal na sitwasyon ay inutusan ni Sid si Lyra na alagaan si Armia habang tinatawag si Margales na umatras. Tinanong ng leader kung bakit nila kailangang umalis ngayon pa lang na narito na sila. Sinabi niyang kaya pa niyang putulin ang mga ulo ng Hydra para makuha ang titulo ng Hydra Slayer. Ngunit nang mahampas ng espada ang halimaw ay nakita ng mandirigma na nasira ang kanyang sandata, dahilan upang maging vulnerable siya sa harap ng kalaban at dinasayang ang oras ng Hydra at agad itong umatake sa lalaki, pero dumating si Lau sa tamang oras at nailigtas ang dati niyang kasamahan. Nang makita niya na may manggagamot na dumating para sumuporta ay hiniling niyang alagaan nito si Armia. Paglapit ng manggagamot sa mangkukulam ay tinanong niya si Lyra tungkol sa kalagayan nito. Ipinaliwanag ni Lyra na dahil isa siyang sorceress ay mataas ang resistensya ng dalaga sa mahika kaya't maaaring hindi gaanong epektibo ang healing spells. Sa madaling salita ang pagpapagaling kay Armia ay parang pagpapatuyo ng yelo, subalit tinanggap ni Lau ang responsibilidad at nagsimulang mag-cast ng maraming healing spells ng sabay-sabay para mapagsama-sama ang mga ito, isang tactics na madalas niyang gamitin noong kasama pa siya sa Blade of Lightning. Nagulat si Lyra dito at sinabi na hindi niya kayang gamutin ang sipon sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming gamot ng sabay-sabay, gayunpaman ay nagsimulang bumalik ang malay ni Armia at ipinakita niyang buhay pa siya at bagaman hindi pa kaya na lumaban, pagkatapos noon ay binalaan ni Sid na tila tinatawag ng Hydra si Lau. Ipinaliwanag ng manggagamot na maaaring naaalala siya ng halimaw mula sa mga nakaraang laban. Nais ni Marcel na tulungan ang kanyang kaibigan sa laban at pinayagan siya ni Lau ngunit sinabi niyang umatras kung magiging mapanganib. Sa parehong oras ay sinabi niya na dapat manatili sa labas ang natitirang mga kasamahan sa Blade of Lightning, at tinanggap ito ng lahat lalo na't hindi na makakapanlaban si Margales dahil sa nasira niyang espada. Dahil dito sina Lau at Leroux ang sumugod sa kalaban at ipinakita ang lakas na hindi inaasahan ni Margales na taglay ng dating niyang kasama. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nasira ang espada niya kaya't ipinaliwanag ni Lyra na iyon ay isang mahiwagang espada, isang makapangyarihang sandata na naglalaman ng dakilang kapangyarihan. Inisip ni Margales na mga alamat lamang ang ganitong kagamitan pero nagtanong pa rin siya kung paano nagagamit ni Siberia ang ganitong sandata. Sa gitna ng laban ay patuloy na umatake siya laban sa Hydra pero natamaan siya at naging bihag at sa galaw na ito, tila nagbigay ang Hydra ng hamon na makipaglaban ng isa sa isa kay Lau. Hindi maintindihan ni Leroux kung paano naging ganoon katalino ang isang halimaw. Ipinaliwanag ni Lyra na ang mga nilalang na nag-mutate ay maaaring umunlad pati na sa katalinuhan at kasamaan, dahil dito ay sinabi ni Lau sa lahat na huwag nang makialam at sumugod siya laban sa napakalaking kalaban. Sa puntong iyon ay may isang lalaki sa malayo ang napansin ang galaw ng hangin sa isang nakasinding kandila. May isinulat siya sa isang papel at ipinikit ang kanyang mga mata at ang aksyon na ito ang naging sanhi upang biglang bumagsak ang manggagamot sa isang iglap. Sinubukan ni Lau na lumabas para tulungan ang bumagsak niyang kasama pero nawalan siya ng malay. Ilang segundo ang lumipas ay muling nagising siya at tumayo na may malakas na enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan at sa sandaling iyon, pinag-isipan ng lalaking nagdulot ng reaksyong ito ang isang bagay na dapat ay nananatiling nakatulog. Biglang tumubo ang isang sungay sa noo at nang sumugod ang Hydra sa kanya ay agad siyang tumugon at pinutol ang lahat ng ulo ng halimaw ng sabay-sabay, na nagwakas sa laban at pagkatapos nito ay bumagsak muli ang binata at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali ay nagising siya at tinanong kung kumusta si Nara.
Ipinaliwanag naman ni Nara na maayos siya dahil bumili si Lyra ng antidote at sinabi rin ng manggagamot na medyo mahal iyon kaya humingi siya ng bayad kay Ed. Bukod pa rito ay tinanong ng babae kung ano ang nangyari kay Lau at bakit siya nagkaroon ng kakaibang anyo, pero wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito at sa isang mapanlinlang na tono ay sinabi ni Margalas na alam niyang palaging kahanga-hanga si Lau at nakasama siya. Kaya nilang talunin ang pinakamalalakas na halimaw at kahit pa ang pinuno ng Mud Labyrinth, bukod pa rito ay nangako siyang hahatiin ang mahiwagang mga bato ng Hydra sa 3 tao at hindi naintindihan ng manggagamot kung bakit 3 lang ang pagbibigyan, kaya ipinaliwanag ng leader na tinutukoy niya ang sarili niya, si Lau at si Siberia, dahil wala raw ginawa ang 2 baguhan at hindi makakatanggap ng bayad. Tungkol naman sa dalagang kasama ng manggagamot ay isa lang daw siyang katulong kaya wala rin siyang matatanggap. Tinanong ni Lau kung kumusta si Armia at sinagot ni Siberia na wala na siya, dahil hindi nila sigurado kung magising pa siya na lalo na kung magiging kapaki-pakinabang pa bilang mangkukulam. Nabanggit pa ni Margalas na maaari nilang ibenta ang mangkukulam dahil maganda ang dalaga at marami raw mga taong may kakaibang gusto sa ganitong itsura, dahil dito ay hindi na nagdalawang isip si Leroux at sinuntok ang bastos na lalaki sa mukha. Nagsimulang magbanta si Margalas na palalayasin siya sa guild dahil bawal ang karahasan sa pagitan ng mga adventurer, pero nagsabi sina Siberia at Lyra na wala silang nakita na agad na nagputol sa argumento ng mandirigma at sa kabilang banda, tiniyak niya na nakita niya ang lahat at tutulong na patunayan ang leader, kaya't umatras siya at inamin na may nakita siyang kakaiba. Narinig din daw niya si Margalas na pinag-uusapan ang pagbebenta sa kasamahan sa black market at bilang kinatawan ng guild, hindi niya maaaring palampasin ang ganoong bagay kaya iniutos niyang lahat ng naroon na sumama pabalik sa lungsod. Pagdating sa lungsod ay nalaman ng lahat na siya ay isang adventurer na opisyal na ipinadala ng Adventurers Guild sa Royal City upang pamahalaan ang ibang mga adventurer dahil sa mababang public safety sa lungsod na iyon, si Sid ay dumating sa Blade of Lightning at natuklasan ang kanilang ginawa. Dahil dito ay hindi lang sila mapapalayas mula sa guild kundi dahil sa banta ng human trafficking, sila ay hahatulan ng sapilitang pagtatrabaho habang buhay at sa matinding takot ni Margalas at Siberia. Tinawag ni Lau si Sid para mag-usap sa labas. Nakiusap siya sa kinatawan mula sa Royal City na patawarin ang dati niyang mga kasamahan mula sa parusa dahil bagaman ngayon, tila naghahanap lang sila ng pakikipagsapalaran para sa kasikatan at pera, naniniwala si Lau na hindi sila ganito noong simula pa. Dahil dito ay hiniling niya kina Margalas at Siberia na pumunta sa pinakamalayong lungsod at huwag nang bumalik, na agad nilang tinanggap at tumakbo bago pa magbago ang isip ng lalaki at tinanong ni Amber kung tama ba ang desisyong iyon, at sumagot siya na magtatagal siya sa Mardet at bantayan ang dalawa. Nakaramdam ng pagkakasala si Leroux dahil siya ang naging dahilan ng pagkatapon ng dalawa, pero tiniyak ni Los na iyon ang pinakamainam na gawin at bukod pa rito ay nagpasalamat siya sa kanyang kasama sa lahat ng nagawa niya ngayong araw, patuloy na umaasa sa kanya sa mga darating na panahon. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Lyra tungkol sa pagbabantay sa Mart sa guild dahil hinihinala ng Royal City na ang mga problema doon ay maaaring dahil sa sangay o sa lokal na pinuno, kaya hiniling niya sa manggagamot na bumuo ng grupo kasama niya para tumulong. Pumayag si Lyra na basta isasama rin nila si Armia sa team dahil hindi niya maaaring iwan ang dalaga. Hindi na tumutol si Sid na lalo pat naramdaman niyang hindi niya pwedeng pabayaan si Lau at nais niyang manatiling malapit sa mga kabataan na ito. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.